Good day guys. Good news nga pala, malapit ko nang iwala yung mga na-produce kong YBs. Total of 17, pero ang maiwawalay ko na muna yung 15 na YBs. Ilalagay ko na sa one of these days, ilalagay ko na yun sila dito sa Flyers Loop para makalipad-lipad sila at makapag-viewing na. Ayan, kaya medyo natutuwa tayo ngayon. Para maging at ease naman yung mga breeder natin. Although may mga itlog ngayon sila, may ilan pares na lang na wala pang itlog. Kaya so far, goods na goods naman. Lalo ngayon, malapit na yung NDR, kargahan na ng may training na yun ng Norsagaray. Makakapag-loobin, makapagkarga ng 7 ibon. Kaya medyo masaya rin ako dahil at long last, after 2 races na in-skip ko, ayun, na ako ulit. Balik norte. Na ako gagayak muna ako dito sa 3 breeder cage nito. Pag naiwalay na kasi yung mga inakay, medyo kahit once a day na lang itong ng mga naglilimlim eh. Pag pisa, ayan, balik na naman sa asikaso yan. So far so good naman eh. Dito may 5 ibon dito sa 3 breeder cage na to eh. Yung 3, kundi bukas o sa makalawa, ilalagay ko na dun sa Flyers Loop para makalipad-lipad na sila. Tuyo na rin naman ng pakpak, yung matitira lang na hindi ko maisasampa pa sa Flyers Loop, yung 2 dito sa taas, yung anak ni yung nakapag-piyudoran kong hen, tsaka yung pares niyang si Emil Gaspar. 2 tuyo, basa pa yung pakpak eh. Pero ditong sa baba na solo, tuyo na. Dito sa gitna, tuyo na rin eh. Kaya one of these days, ilalagay ko na to sa Flyers Loop para maging at ease na yung paggagaya ko dito. Pag may inakay kasing maliliit, obligado ko talagang 3 times a day ang patoka. Pero pag naglilimlim ulit sila, kahit tamang lang yan eh, 1 meal a day lang sila, pwede kaya eh. Basta't yung konsumo nila sa buong araw, bibigay mo na. Yung tubig na lang ang nagre-refill. Kaya ito, hapon na to eh. Nasa 5:30 na eh. Kaya nagagayak na ako ng iiwang pagkain. Ito, pangatlong gayak to. Dito sa gitna, 2 inakay ito. Sa baba, 1 lang. Kaya so far okay naman ang goods na goods. May future flyer na naman akong 17 piraso. Tapos in progress yung 8 pares na bali 7 pa lang ang may itlog eh. 7 or 5. Kaya may expected pang inakay. Tapos yan, baklas na ulit. Pahinga. Lalo na ako pahinga dahil hirap pag may inakay, para kang may alagang bata. Imbis na gigising ka na lang ng tanghali, sarapan ng tulog eh, maaga ka talagang magigising. Although madalas nga tanghali na talaga ako, hirap pilitin. Ayan siya, 3 butas yan.
Tatlong double cage. Maganda kasi dito, may araw. Ito, yung iniwan ni Batik 750. Kakross kay Stitch Judge Huertas. Nakapag-produce ng white Stitch. Oh. Yan, oh. Anak nito ni Batik. Kinuha na ni Brad Romel yung barako. Kaya ito, ipapares ko to sa kay Briggs, yung Bricon Paquito. Yun ang magiging future na parang second clutch to. Magiging second clutch yung pares si Briggs. Although yung dalawang itlog nila, nilipat ko doon, pinasiter ko kila yung sa Splash. Nakapares ni Taiwan Basra 551. Mapipisa na rin yun eh. Eto, mapupunta na to sa Flyers Loop. Ayan siya. Although, baka hindi ko to ilipad. Gagawin kong i-stack to. Pero ilalagay ko to sa Flyers Loop para ayan siya. Stitch yan. Itong hen na to, ito yung Stitch Judge Huertas. Lang to, small hen to. Hiram ko to kay Brad Rodel. Papares ko to, ililipat ko dito siya. Pag inilagay ko na to siya sa Flyers Loop, ipapares ko to kay Briggs. Yung tatay ni Black Check 303, yung 2 times pagod food. Saka yung kapatid niya naman na 1/10 overall ng South. Ayan siya. Gandang puti. Paborito ko to. Ganda yan pang breeder. Gandang bloodline yan. Pamangkin to ni Blue 808. May dugong Luis Chu. Noel Hertes. Ang tatay nito, Noel Herte. Ang tatay nito, White Grizzle. Si Batik. Batik din. Kapatid ni Batik. Pamangkin ni Batik. 747 to. Yung 2 times pagod food. Yung tatay niya ang kapatid ni Batik. Ang Matnog. Matnog finisher. Kinuha na ni Brad Romel. Kaya to? Noel Hertes cross Luis Cho cross Stitch Judge Huertas. Ayun yung Flyers Loop ko. Yan yung mga future flyer natin ng Norte. Yan sila. Ready na yan, God willing. Kapag-post tayo ng North Derby. Ito si Black Check 303, kapares ni Blue 808. Second clutch na yan. Nakabuo sila ng 2 inakay. Ililipat na rin dun sa Flyers Loop. Ganda nito. Medium tong hen na to. Ganda ng katawan nito. Parehong medium size to. Si Blue 808 tsaka to si Black Check 303. 2 times pagod food. Second overall cross ng 2 times pagod food. Second clutch. Hopefully, God willing, 2 yan mapisa. Tuwa ko lang kung ipahinga ko yan. Tuloy-tuloy yan sila dito. So, stock loop. VIP naman sila Kanila tong buong Although baka lagyan ko rin to ng mga inakay kong produce nila. Kasi magiging congested na dun sa Flyers Loop ko. Baka ilagay ko sa cage to si Blue. Pero ipapahinga ko to. Ipa-flashing ulit. Lalakasin. Pero natural lang gagamitin ko na lang dito dahil lang to. Natural na deworming na lang to, tapos ang synthetic na gagamitin ko na lang dito yung yung metronidazole, kasi ang metronidazole maganda rin siya, may rin siya sa
anti-parasite din siya eh. Parang pasok na rin sa mga bulate yun, tsaka maganda rin sa respiratory, pati sa digestive. Kaya ang ganda ng ano eh, minsan ano ko yun, yung benefits ng metronidazole. Baka sa sunod na video ko itatakil natin yung kagandahan ng paggamit ng metronidazole, pati pala parasite kasama, tsaka sa respiratory. Kaya maganda talagang pang flushing, pang cleansing sa ibon. Kaya bali ang prospect ko niyan, second na gayak ko sa breeder ko pagkapahinga nila, all natural, pati deworming natural. Ang synthetic ko na lang gagamitin yung metronidazole. Kasi ang metronidazole, pati parasite, kuha niya respiratory, alam ko pati sa digestion, pati yung intestine niya nalilinis. Kaya holistic din yung metronidazole. Kaya pala maraming veterano talaga ang hindi nagpapakawala niya. May isa akong napanood na veterano sa Pampanga, metronidazole ang niya, madalas niyang mabanggit na ginagamit niya. Kaya disclaimer lang, hindi naman ako expert sa ganyan. Namumulot lang din ako sa ibang mga veteranong cancer. At saka nung sinubok ko, ang ganda ng nilabas din ng mga inakay. Kagaya nito. Ayan sila. Lalo na yung in the future kung igagayak ng mga breeder. Yan, gagamitan ko ng metronidazole. Pasok na dyan yung digestive, respiratory, pati parasitic, pati parasite. Nalilinis talaga yung gut area rin ng... Kaya maganda yung antibiotic na metronidazole. Although disclaimer lang, hindi naman tayo expert. Ayon lang yun sa experience ko tsaka naobserbahan ko. Ito yung bago kong ginawang breeder cage dito sa may stock loop, para in case kailangan ng may isolate na gagayak na breeder. Dito ang yan. Pwede rin salangan to. Yan. Dito sa taas mayroon din. Total of 6 na butas to pwedeng gawing isolation cage. Wherein dito nakasalang si white flight cross Victor Tan. Nakaparis naman ni Bricon Taiwan cross Buster 551. Isa lang ang na-produce nila na offspring, pero itong incoming nilang papisaan na itlog, dalawang offspring yan, dalawang YBs. May mga crack na, mapipisaan. Ito si Taiwan, Bricon Taiwan. Kak. Bricon Taiwan / Bastra 551. Kaparis naman niya yan si puti na may dugong white foundry, cross naman na Victor Tan. Ang ganda ng nilabas nila. Puti. Gray, yung dirty white siya, nag-grisel. Ayan. Dalawa yan, may crack na. Sabay pa halos yan mapisa. May crack na yan. Yung pearl eye ko na Ang nanay nito, Victor Tan. Ang tatay nito yung white foundry ko dyan na pearl eye din. Kuha niyan sa tatay yung pearl eye niya. Hopefully, God willing, mapisa na yan, dalawa. Tapos yan, papahinga ko yan, lilinisin. Linisin yung sistema nila. Para makapahinga din.
Mahirap naman gastahin mo masyado yung breeder. Ipapahinga para pag nag-breed ako, kahit gawin ko munang mga sitter or pahala na. Masusubok tong mga inakay nila. Ito, ililipat ko na to bukas sa flyer slope. Tuyo na yung pakpak nito eh. Inaaway niya na yung nanay niya. Kaya ililipat na yan sa para maturuan ng yung mga ibon sa flyer slope. Ma-enhance yung nila, yung homing instinct. Kasi yan ang mahalaga sa racing eh. Ma-enhance mo, ma-build up mo yung homing instinct ng ibon. Although may homing instinct na yan, kaya nga tinawag natin homing instinct eh. Kailangan nating i-enhance. Kailangan masabik sila sa loop na umuwi. Ma-motivate sila. Kasi sa karera, pagka ang umiral sa ibon survival instinct, medyo sa ibon maganda yun na makasurvive siya, pero pag umiral na yung survival mode ng ibon, dyan na yung tendency na magi-stay nila, lalo na long distance, tawid dagat. Pag gumana na kaya bumagyo, mulan, pag gumana yung survival instinct, hindi na uuwi yun. Hahanap na ng pwesto niya yun na maalwan siya. Wherein, unlike ng ma-build up mo yung homing instinct ng ibon, na kahit na come what may, kahit hard race or smash race yan, pag na-build up mo sa ibon yung homing instinct niya, uuwi at uuwi yan. Kasi sabik siya eh. Maaring sa amo, maayos ang pag-aalaga mo, see to it na pag uwi niya, sabik siyang umuwi eager, yung eagerness niya na umuwi, homeward bound. Dahil sa pag-uwi niya, makikwench yung uhaw niya, busog siya sa loob, may maganda siyang pwesto kasi territorial lang ibon eh. Pag na-build mo yun sa ibon, talagang uuwi. Gagaya nga nito. Tsaka ako, karanasan ko yung mga maamo. Yun ang most likely na umuwi talaga, nakakadulo ito, maamo to. Si Blue lalo na maamo. Ihilahin mo yung pakpak niya, ibibigay niya lang din eh. Although may iba akong ibon, si Perol 102, mailap yun eh. O slight lang, may ilap, may amo rin siya, pero very yun. May pagka rin yun. Pero usually, kagaya nito ni Blue, maamo to. Kaya ito, nung matnog to, 1251 eh. Sumirit na eh. Diretso sa trapdoor. Ayan, yan siya. Maamo. Ang ganda ng homing instinct nito. Uuwi talaga siya. Consistent to dahil umuwi talaga to nung champion pa ng matnog to eh. Second overall. Napansin ko lang yung mga maamo siya, yung bigyan mong mani, lalapit sila eh. Dapat ma-build up mo rin yung talaga yung relationship ng panshare sa ibon, hindi yung mailap. Maganda rin yung walang kahirap-hirap ng trapping to sila. Saka pag in-stick mo, sila. Yung mga bago ko ngayon, napaka-aloof. Although, hoping for the best na magbago yun. Lalo as the lap goes by, habang lumalayo, medyo gumaganda na ang trapping nila, tsaka homing. Kaya sa racing talaga dapat ma-build up mo yung homing instinct na sabik silang umuwi. Kaya nga yung iba may yung widowhood, iba naman ginagalit nila.
para ma-motivate mo silang umuwi. Kasi pag gumana ang survival instinct ng ibon, doon natitira yan. Saan siya hinagis, maka ano lang ng bagyo. Hindi gaya ng mga may matitinding homing instinct ng ibon. Talagang uuwi sila. Kaya ako yun na lang pa-motivate ko sa ibon ko na kada dadating sila sa loob, I see to it may tubig dyan. Tsaka laging may pagkain. Ganun ang ano ko eh. Carreño brutal eh. Hindi Carreño. Hindi pala Carreño brutal yun. Basta ini-inculcate ko, ini-insinuate ko sa utak nila na pag pumasok kayo sa loob, makikwench yung thirst nyo. Tapos may pagkain. Kasi hindi ako nagtitrapping na yan. Hindi ako nagtitaining ng trapping yan eh. So maganda ang ano nito. Medyo 50-50 to eh. Medyo mailap. Pero pag inagis mo ng medyo malayo-layo ito, pumapasok ito dahil uhaw eh. Malalaman na natin yan. Sa mga this coming days habang kinakarga na yan sila. May mata oh. Medyo iilap nga itong pito na to eh. Nakabantay lagi sa akin to, pero pag lumalayo na to, aamo na to eh. Lalo na pag hilahod na sa hingal. Hoping against hope na naman. Ayan. Mga ibon natin barata. Sana naman tayo pupulutin sa kangkungan, guys. Ayos lang yan. Think positive. Ayan. Ano to sa pito na yan, 5 dyan, 3 months. Ito, 3 months old to. 3 months old. Yung dalawa na yon, puro 3 months old yun. Ito, ano to, 4 months old. Isang 4 months old. Kaya sa pito, 5 3 months old, isang 4 months old. Ayan. Ito, 3 months old yan. Checkered. Lugon yung mukha. Maliit lang to, small. Small size. Ito, 4 months old yan. Medium size to. Ayan. Tapos ito 3 months old lang din yan. 3 months old. Bata pa to. Small to medium. Ito ang pinakamatanda, 5 months old. Ano to, December yan, yung black check na yan. Yung checkered, ano yan, February yan ng birth month niya ni February. Kaya 7. Sa 7 ibon, 5 3 months old, isang 4 month old, tsaka isang yan, yung 5 months old na yan. So pinakamatanda. Ipang sa south ko nga sana yan eh, kaso ayos lang din. Norte na lang siya para pito marami-rami. Marami-raming iwawala. Sana nga makalayo itong mga to. Ito, 3 months old to. Kapatid niya yan. Ito, tsaka yung black check na yun. Magkapatid yan. Ano yan, full sibling. Ito, 3 months old bata.